puna para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Tila Brigada! Mga kabrigada, matapos sumuko at ipinaaresto itong mga individual mga kabrigada na nahaharap sa kasong graft at plunder kaugnay ng flood control projects na yan, Brigada Gabs. Abay, may mga motion sila sa korte. Diyan po sa Sandigan Bayan mga kabrigada. Number 1, itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan mga kabrigada humihiling sa Sandigan Bayan na siya po'y payagan na mag-undergo ng hospital arrest mga kabrigada. Dapat daw nasa ospital lang siya mananatili habang pending yung kanyang kaso, Brigada Gabs. Correct. Ito naman si Senador Jingo Estrada, abay may pending Online. na mga pending na mga motion. Number 1, online participation, online attendance sa hearing, Brigada Gabs. Yan. At hinihiling niya sa korte, dapat daw, Brigada Gabs, hindi siya i-oblige na magsuot ng BJMP uniform. Yung dilaw. At hindi siya pupusasan habang dumadalo dyan Oo. sa mga pagdinig na yan, Brigada Gabs. Ito pa, partner, masingit ko lang. Oo. Yung kay Senador Bong Revilla naman, mga kabrigada. Yung kanyang anak, mga kabrigada, medyo nagre-reklamo rin daw dito sa sitwasyon ngayon sa kulungan, ito si Senador Bong Revilla. Ayan. Sabi ng kanyang anak, mga kabrigada, si Congressman Revilla, si Brian Revilla, naiinitan daw Aba? sa loob ng piitan ang kanyang Dami ama na nilang si dating reklamo, Senador Bong Revilla. Oh, pero para makunan ng reaksyon, Brigada Gabs, aba itong grupo ng kapatid, ito yung mga grupo mga kabrigada na syempre nagche-check doon sa kalagayan ng mga political prisoner. Madalas po sila ay nasa mga piitan, chine-check yung kalagayan ng mga inmates, ng mga preso, ng mga persons deprived of liberty. Ano po yung kanilang reaksyon dito sa mga kahilingan na ito mga kabrigada? Nasa linya po natin komunikasyon via Zoom. Ang tagapagsalita po ng grupong kapatid, si Ma'am Fides Lim. Ma'am Fides, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Brigada, Gab at Abner. Ngayon, ano yung ipinapakita nito? Yung talagang napakasukdulan na ang double standard of justice dito sa Pilipinas na ang totoong nagnanakaw sa bayan may VIP treatment at may K pa, meron pang karapatang humiling ng hospital arrest. Tapos nakita na natin sa TV na itong dating DPWH secretary ay naka-wheelchair na at naka-neck brace pa, di ba? Hindi ito bago sa atin dahil nung panahon pa ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay ginawa niya rin ito. Kaya ano ang ipinapakita nito? Actually, itong si Jinggoy Estrada, ang muka, he is the face of absolute impunity. Yung kawalan ba ng parusa sa bansa natin. Ang maaresto ang isang senator. Tapos, hindi lang yang once, or twice. Ito na ang kanyang third time. Para sa pare-parehong krimen, nagpapakita ito ng napakalaking failure ng ating justice system. Malinaw na may malaking depekto ang sistema. Merong systemic failure of justice dahil hinahayaan silang makalaya ito, na makakuha ng kanilang mga hinihiling, makabalik sa kapangyarihan at makapagnakaw uli at uli. Okay. Ma'am Fides, as of 8:31 ngayong umaga, ka-text ko po yung tagapagsalita po ng BJMP at kinumpirma niya po na wala pa po dyan sa Quezon City, sa Payatas, Quezon City Jail Male Dormitory, itong si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. So ibig sabihin nito, nasa ospital pa po siya. Ano po yung inyong stand dito sa mga akusado na humihiling nga po ng hospital arrest habang kinakaharap po yung kanilang kaso compared doon po sa mga sitwasyon po na maraming mga inmates na inyo pong nakakaharap, nakakausap na kanilang sitwasyon? Hindi, talaga grabe yan na ito lang may mga nagkakasakit at namamatay. Tapos ito pa alam nyo ba, kaya nga maganda rin siguro i-check ng media sa kaso namin, pag maho-hospitalize ka, okay? Hindi lang simpleng nakaratay ka dun sa hospital cot, kailangan
meron ka ring posas, kailangan posasan ka. Nangyari ito sa asawa ko na hanggang ngayon, mag-8 years na siya. Isa siyang political prisoner sa Bikutan, hanggang ngayon mula 2018. Laging malaking issue sa amin na lagi akong talagang nagko-complain na bakit nakaposas pa yung isang may sakit, hindi siya makagalaw sa kanyang hospital cot. Tapos napakahirap para sa amin ang madala sa hospital itong mga may sakit. Kaya marami na rin ang namamatay, ano? Ito lang, no, nung panahon ni Duterte, merong 6 na namatay. Tapos, in fact, nag-complain yung isang anak kasi mamamatay na yung kanyang ama, si Bernabe Ocasla. Pagkatapos, ano nangyari? Napatunayan na walang sala ang kanyang ama dun sa gawa-gawang krimen ng murder. Kasi lahat sila, ito, 10 years after na-acquit, lahat sila kasi na-dismiss yung kaso. And yet, yung kanyang ama, nakaposas siya halos hanggang mamatay sa hospital. Ngayon, meron tayong kaso ni DPWH, former Secretary Manuel Bonoan, na hanggang ngayon, no, kayo na rin ang nagsabi, ay nasa hospital. Meron nga kaming political prisoner, hindi ba nung huling andito ako, ang naging issue yung galis. Yung Alam niyo gamot ba? na pinapasok. Oo, hirap na hirap kami ipasok ang gamot. Hindi lang. Ang gusto pa ng Bucor, magkaroon ng investigation dun sa complaint na ginawa namin sa kapatid tungkol sa scabies dahil wala naman daw epidemic. Well, in fact, yung World Health Organization, United Nations Health Agency, ang nagsabi na kung may 2 kaso ka lang, ito ay already indicative of a possible epidemic. Lalo na no, sa isang malas sardinas na kulungan. Kaya grabe rin talaga, no, yung system of justice dito sa Pilipinas. Okay. With that, meron ho ba kayong mga pwedeng gawin na hakbang dito, Miss Fides, para kumbaga para kontrahin o kaya kundinahin ito hong mga hirit, mga request nito pong mga nakaharap po ngayon sa iba't ibang kaso dahil nga ho nabanggit ho ninyo na kung tutusin, parang double standards yan, lalo na kapag ito ho ay napagbigyan. Yes, oo. Ano yung malinaw dito? Para sa kapatid, ang position namin, hindi dapat ibigay itong mga kahilingan na wala mang batayan. Ngayon, makatao naman dapat tayo lahat, no? Dapat humanitarian din yung pagtingin natin. Ngayon, kung napatunayan ng mga doktor, no, at ng korte na merong batayan na dalhin sa hospital. Halimbawa, itong si dating DPWH Secretary Bonoan, why not? Pero ito ang mahigpit naming sinasabi. Dapat i-apply ang equal justice, ang equal standards of the law sa lahat ng mga PDL or persons deprived of liberty. Lalo na ang mga persons illegally deprived of liberty na ito ang mga bilanggong politikal na nakulong dahil sa gawa-gawang kaso. Okay. Sige po. With that, siguro abangan natin ito hong mga magiging hakbang ho dyan ng mga, kasi sa korte ho sila nag-request. Tingnan natin kung ito ho ba ay mapagbibigyan. With that, maraming salamat po sa inyo pong oras na binigay, Ms. Fides Lim, at mabuhay po kayo sa grupong Kapatid. Thank you very much po. Sa ulitin Thank po. you po. Yeah. Thank you very much, Brigada Gab at Abner. Thank you po. Maraming salamat po. Tira, brigada! Nakasentro sa mga isyong pangmasa.